Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Katulad na lang kung paano niya nakilala ang kanyang lover. Sa isipang iyon ay hindi mapigilang mapangiti ni Dewey. Anong ibig sabihin ng ngiting yan, Edelweiss? Tinaasan siya ng kilay ng ina. Dati pa ay napapansinan niyang masyado itong observant. Palagi ring cautious ang nanay niya at hindi tumitigil sa pagpapaalala sa kanya, lalo na noong tuluyan ng maging hayag ang kanyang kakayahan. Maano ba namang piliin mo na lang ang trabahong normal at hindi peligroso? Kung mag-asawa ka na lang kaya anak, total mukha ka namang in love. Ako, in love? Nanay naman. Patay mali siyang sagot ni Dewey. Oo, in love ka nga ako. In love sa trabaho ko. Actually, baka isang araw nga magpakasal na kami. Fidel, tingnan mo nga tong anak mo. Pumalatak ang nanay niya. Edelweiss, maano bang ipakilala mo naman sa amin ang nobyo mong nang makilatis mo na namin? Si nanay talaga. Baka maniwala pa si tatay niyan. Anyway, may naisip akong gagawing trabaho sa Lunes kaya baka umuwi ako sa staff house bukas imbes na sa Lunes pa. Lalamayin ko yung mga ipinapa-research ni Clint. Magtigil ka nga riyan, Edelweiss. Ngayon ka nga lang umuwi umingos ito. Saka dala mo naman ang laptop mo. Pwedeng dito ka na sa bahay gumawa ng research na sinasabi mo. Ano tong naririnig kong in love ang one and only daughter ko? Sabad ng kakapasok lang na ama niya. Galing ito sa likod bahay. Joke lang yun, Tay. Tanggi ni Dewey. Pero sa isang banda ay tinamaan siya ng konsensya dahil naalala niya ang kanyang incubus. Pero maiintindihan naman siguro nito iyon dahil hindi naman normal ang kanilang sitwasyon. It was not as if nakakalabas sila para mag-date. Wala silang ibang special moments shared together aside from those intimate nights. Lots and lots of intimate nights. Pero sa totoo lang, kahit yun lang ang special time nila ng incubus niya, kontento naman siya. Hindi niya naisip na mas maganda kung may naifo-flaunt siyang lover sa mga tao. She did not think it would be necessary. Sa mga nabasa ni Dewey about incubi, there were those who chose to be monogamous too. And when they took monogamy seriously, they meant that their partner should do the same thing too. Or something bad would happen to their partner's human lover, like ending up dead. Because the incubi were like humans, they felt jealous too. Lalong possessive ang mga ito pagdating sa sex. Gusto ng mga ito na maging priority. Basta anak, kapag naisipan mo nang lumagay sa tahimik, ipakilala mo muna sa amin ng nanay mo ang mapapangasawa mo ha, sabi ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, hindi kami hahadlang basta alam naming masaya ka at hindi mapapahamak. At higit sa lahat ay mahal ka rin ng lalaking mahal mo at gagawin niya ang lahat para mapangalagaan ka at mabigyan ng magandang buhay, kayo ng mga magiging anak ninyo. Natouch si Dewey sa sinabing iyon ng kanyang ama na hanggang sa pagtulog ay laman ang isip niya. Walang ibang tao higit na mahalaga sa kanya kundi ang kanyang mga magulang. She totally respected them. Habang naghihintay sa kanyang incubus, ay isiniwalat niya ang lahat ng laman ng isip niya. Sorry kung hindi ko masabi sa kanila ang tungkol sa iyo. I knew you'd understand. Pero baka matulungan mo ako kung paano masusolusyonan ito. At hindi rin ako nakakalimot sa sinabi mo noon na maghintay ako. Anyway, iniisip ko kung anong gusto kong form mo ngayon. From foreign to local models and actors, lahat ng celebrities na pinagnanasaan niya natikman na ni Dewey. Thanks to her incubus. Pati si Clint ay hindi nagkaligtas. Wait. May naisip na ako. I want a night in bed tonight, my love. Naalala ko yung nakita ko sa flashes ko last time. Pero ayoko naman ng siya talaga.
ibang night naman. At nakaisip na siya ng isa na namang celebrity na nakita niya sa pelikula na isang night ang rule. Moments later, her knight arrived, complete in costume, pati na sword at shield. And while she watched him as he took off every piece of his iron armor, pati sa kahuli-hulihang piraso ng tela sa katawan nito, Dewey also started undressing herself. She could hardly wait to feel her knight's touch all over her body, and how it would feel when a knight rode her. She even imagined the position na alam niyang mahuhulaan ang incubus niya. Mabilis ang mga kilos ng knight. Sanay na laging nagmamadali. Dinaluhan na siya at pinaluhod ng nakatalikod, pushing her upper body down so she was on all fours. He ran his fingers from behind, all the way up her asum. Then he squeezed her butt cheeks. Akala ni Dewey ay aangkinin na siya nito, pero tinutukso lang pala siya ng kabalyero. He started caressing her back, traced her spine with a finger, showered her tiny kisses, and touched her dangling tits from her back with both hands. Kumawala ang mahihinang pag-ungol mula sa kanya habang ginagawa nito iyon, hanggang sa tumigil ang mga kamay at humaplos paibaba, settling themselves in her butt cheeks. Nakatuwad siya ng mga sandaling iyon, her swollen folds facing him, and then he ate her. She moaned in extreme pleasure. Tuwing ginagawa ng incubus iyon kay Dewey, it was a celestial feeling, mind-blowing. Then he inserted a finger and another and another. He twitched so the knuckles would touch her walls. She squirmed. She was already coming. Then he removed the fingers and replaced them with his manhood, ramming himself in and pushing and in out with such force. His hands were clamped on her hips to hold her in place. Sometimes he would reach her bouncing breasts or search for her clit to increase the sensation. It was the best ride of her life. Edelweiss, gumising ka. Boses ng nanay niya ang narinig na iyon ni Dewey. Umungo lang siya. Patang-pata ang pakiramdam. Nakailang ulit sila ng pagniniig na incubus niya in his night form. Pilit niyang iminulat ang mga mata. Nay, morning. Batiin niya sa antok na tinig. Anong nangyari sa iyong bata ka at ang hirap mong gisingin ha? Anong oras ka na ba nakatulog kagabi? Parang may naririnig pa akong mga mahihinang ingay lagpas alauna na. Umuungol ka yata. Usisa ng ina na umupo sa gilid ng kama. Naalarma si Dewey sa sinabi nito, pero nagpakahinahon siya ng bumangon. Baka yung pinanood kong pelikula ang narinig niyo. Pero naka-earphones naman ako. Baka pusa. Oo. Sa staff house palagi ring may naglalampungang mga pusa. Kung ano-ano na tuloy ang palusot niya. Hala, bumangon ka na at mag-almusal. Maabutan pa natin ang second mass nito. Magsisimba tayo. At nakalimot ka na ba? Siguro hindi ka na nagsisimba, Edelweiss, no? Ang totoo ay napakadalang niyang magsimba simula nang mag-college siya. Hindi katulad nung bata pa siya na madalas siyang kasama ng kanyang ina sa malapit na simbahan kahit para magnovena, maliban sa regular na pagsisimba kada linggo at tuwing hapon na pagdarasal ng Holy Rosary. Hindi natuloy ang plano ni Dewey na bumalik ng staff house ng araw na iyon pagkatapos nilang magsimba. Nagkayayaan pa kasi silang mag-anak na mamasyal. At dahil noon lang uli nila iyon nagawa ay pumayag na siya. Parang kailan lang, maliit ka pa anak. Ngayon hindi na natin alam, isang araw ay ikaw naman ay may kasamang bata. Malungkot pero gusto na rin naman naming magkaapo ng tatay mo. Emosyonal na naman ang nanay niya habang nasa Burnham Park sila. Umalis ang tatay niya para bumili ng snacks. Siguro nahihiya ka lang aminin sa akin,
Pero babae rin ako, Dewey, anak. At alam ko ang pakiramdam ng nagmamahal pero nag-aalangan. Nay, malakas ang pakiramdam ni Dewey na may gustong iparating ang ina. Sinusubukan nga niyang basahin ang utak nito pero hindi niya magawa. Siguro ay dahil maingay sa paligid. Anak, pagdating sa mahal mo, wala kang hindi gagawin. Kahit pa magsakripisyo ka ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Alam mo naman ang kasibihang, you can't have it all. Kailangan mo talagang pumili. Sana lang anak, manindigan ka sa pipiliin mo. Pero bago ka pumili, ay isipin mo muna ang mga mas mahalaga sa iyo nang sa gayon ay wala kang pagsisisihan. At umasa ka, katulad ng sinabi ng tatay mo, hindi kami hahadlang basta't hindi ka mapapahamak sa gusto mo. Nanay naman naiiyak na sambit niya. Nararamdaman niyang may duda ito na hindi siya nagsasabi ng totoo. Kung ganoon lang sana kadaling ipaalam sa ina ang tungkol sa incubus, ginawa na ni Dewey. Pero tiyak na magre-react ito ng husto at pati na ang kanyang ama. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ang nanay niya. At iyon ang tagpong nadatnga ng kanyang tatay. Ano ba naman yan? Ngayon na lang tayo uli nakalabas, maiyakan pa. Hindi natin alam kung kailan na naman maulit ito. Kaya pwede bang mag-enjoy na lang tayo? Miss na miss ko nang makasama ang mababae sa buhay ko. Inabutan sila ng ama ng hamburger na binili nito. Kumakain na sila nang may tumawag kay Dewey. Sina Isabel at ang iba pang kasamahan, pati na sina Clint at Therese. Ipinakilala niya ang mga ito sa mga magulang. Saglit lang tumagal ang kanyang mga kasamahan at umalis din. Pupunta pa lang mga ito sa hotel na tinutuluyan ng isang dating member na nasa Baguio sa kasalukuyan. Napansin yata ng mga magulang na medyo nabawasan ang kanyang sigla. Naisip kasi niya, parang outsider ang pakiramdam niya sa grupo. Gusto mong sumunod, anak? Okay lang sa amin ng nanay mo. Magdi-date na lang kami. Sabi ng tatay niya na inakbayan pa ang asawa. Tumigil ka nga, Fidel. Kumakawala ang ina sa yakap ng asawa pero hindi tumigil ang tatay niya at pinaghahalikan pa ito hanggang sa nauwi iyon sa harutan. Magiging katulad din kami ni nanay at tatay. Malayang mamumuhay at magmamahalan. Sabi na lang ni Dewey sa isip. Pagpasok ni Dewey ng Lunes na iyon, naroon si Clint sa maliit na private office nito. Inisip niyang baka iyon na ang hinihintay niyang field assignment. Pinuno muna niya ng hangin ang dibdib. Saka malakas na ibinuga. Hindi nito dapat mahalatang excited siya. 2 beses siyang kumatok bago pinihit ang doorknob at sumilip sa loob ng opisina. Good morning, Dewey. Come in. Bati ng swabing boses ng binata. Nakatayo ito sa gilid ng bintana, halatang naghihintay sa kanya. Nagtagpo kagad ang kanilang mga mata pagpasok niya. Good morning, ganting bating niya. Naputol ang titigan nila at kinailangan niyang isara ang pinto kaya tumalikod siyang saglit. Come to think of it. Nakaulayaw niya ang lalaki sa kama. Gusto niyang matawa. Pero bago pa niya magawa iyon, ay lumukob ng mabigat na damdamin sa kanya patungkol sa lalaki. Something alarming. Pero ano kaya iyon? Huwag naman sana. Ani Dewey sa isip at pilit na pinalis ang bigat ng pakiramdam. Kumusta ang experience mo with P-Lobe so far? He asked in a casual tone. Nakatayo pa rin ito sa gilid ng bintana nakaharap ngayon sa kanya. Okay naman. Paiwas ang tingin niya kay Clint habang nananatili ring nakatayo. You're lying, sagot nito pero hindi na nag-elaborate pa. Nothing unusual happened? Unusual? Wala naman. She refused to think or react. She knew he was reading her mind. Nabanggit sa akin ni Therese last time na may nakikita ka raw mga entities dun sa basement. Yes, nabasag mo rin daw yung salamin sa silid mo. Tumango siya. Actually, about sa salamin,
Naipaayos ko na siya. Nagagamit ko na uli. I know. Sasabihin ko naman sana ang tungkol sa flashes na nakita ko sa basement. Ganon din yung incident about the mirror. Kaso, I didn't get the chance to. Palagi kang busy at wala rito. Ako naman ay naiiwan lang sa staff house o dito sa office. And you feel bad about it? Bumuntong hininga na lang si Dewey. I know the feeling, Dewey. All of us know the feeling. Pero kailangan mong pagdaanan yan. Oo nga. Hindi niya napigilan ang pagtirik ng mga mata. Narinig niyang tumawa si Clint. Ganoon lang ang reaksyon nito. But somehow, naging magaan ang atmosphere sa loob ng opisina. Patience is a virtue, Dewey. I'm sure you know that. And it pays to wait, lalo na kapag ang hinihintay mo ay worth it naman. Am I right? Yeah, nakatangong sagot niya. You're right. So, yung flashes, nadagdagan pa ba? Yes. So what about these flashes? Ano iyon? Women mostly. And you think kilala mo ang mga babaeng nakikita mo? Hindi. Bakit ko naman sila makikilala? Napakunot no siya. Ang weird ng tanong na iyon ni Clint at eksaktong pang nagtagpo uli ang kanilang mga mata. Naruroon na naman ang bigat ng pakiramdam ni Dewey. Masamang pangitain, hindi para sa kanya kundi sa kausap. Pero yung bahay in general, ano ang assessment mo? Yung bahay? Kinalman niya ang sarili bago sumagot. Maliban sa I-experience deja vu, parang at home ako sa bahay niyon. I didn't feel worried doon sa mga nakita ko. Hindi rin ako natakot. Iyon naman talaga ang totoo. Inoong mabasag mo ang salamin. Hindi ka ba nag-worry sa 7 years of bad luck na kasabihan? Yung salamin? Siyempre, naisip ko nung una yung mga superstitious belief pero mas inisip kong baka magalit si Mrs. Ledesma. Mukha pa namang kasing antique yun. Baka may sentimental value sa kanya. What do you think? Umiling ang lalaki. Wala yun. Anyway, your wait is over. You'll have your first ever assignment. Wow, talaga? Hindi niya naitago ang excitement. Naglakad si Clint papunta sa table at naupo sa swivel chair. Iminuwestra din ng lalaki sa kanya ang visitor's chair nang hindi nagsasalita. May kinuha itong folder at binuklat. Ang may-ari ng bahay ay siya ring may-ari ng staff house. Si Mrs. Ledesma? Tanong ni Dewey na papaupo na. By the time na nakalapat ang pangupo niya sa upuan, ay natapos nang i-scan ni Clint ang folder kaya inabot na iyon sa kanya. Hindi si Mrs. Ledesma ang totoong may-ari ng bahay sa Quezon Hills. Makikilala mo ang tunay na may-ari once napuntahan mo na ang bahay sa Ilocos. Napamata siya kay Clint. May something sa casual tone nito na hindi niya mawari. Pero hindi na nagsalita ang binata. Sa halip ay inabot na lang nito sa kanya ang folder. That would be all. Makakasama mo pala sina Tim at Darrell sa pagpunta ng Ilocos. Hintayin mo na lang dumating sila mamayang gabi. Kaagad din itong tinapos ang pag-uusap nila. Okay. Kahit nagtataka pa ay tumayo na si Dewey at nagpaalam. Parang bilis namang nagbago ng isip ni Clint. Pero bago pa siya makalabas ng silid ay tinawag siya nito at sinabihan ng good luck. She replied thanks at tuluyan ang lumabas. Bumalik siya sa receiving area ng opisina kung saan nadatgan niya si Therese. Assignment finally, Dewey? Tanong ng babae na makita siya. Parang nanlalaki yata ang mga mata nito sa kanya at parang nanlalim. Oo, sagot niya sabay taas ng folder na hawak. Pinalis niya sa isip si Therese. Tiningnan niya ang wall clock. Hindi na siya inusisa nito. Tinungo ni Dewey ang pang-isang couch at nagsimulang buklatin ang folder. Picture ng isang tulay, isang hanging bridge sa gitna ng malaking ilog. Titig na titig siya roon pero iba na ang pakiramdam niya at ilang saglit pa ay may nakita na siyang pangitain.
Malakas ang ulan na kahit ang hanging bridge na ginagamit ng mga tao para makatawid sa malawak na ilog ay halos naabot na ng tubig. Ang ilan sa mga tao ay nag-aalangan na sa pagtawid. Takot na baka lalong tumaas ang tubig at abutan sa kalagitnaan ng napakahabang tulay. Pero marami pa ring sumubok. Isa na roon si Clint. Nasa gitnang bahagi na ito ng bukod sa malakas na buhos na ulan ay lumakas lalo ang hangin. May mga nabubuwal na puno, barong-barong at mahayop nang sumasabay sa agos. Malapit na sa tulay ang mga iyon at maaring sumabit. Masisira ang tulay. At sa isang iglap ay nasira nga iyon, naputol. Nahulog ang mga nagtangkang tumawid. Sumama ang mga ito sa agos. Napakurap si Dewey at nabitiwan pang hawak na folder. Napalunok siya. Nagtungo siya sa water dispenser sa isang sulok para uminom. Naubos niya ang laman ng plastic cup na hawak. "What is it, Dewey?" tanong ni Therese. Napansin yatang bigla siyang naging balisa. "Okay ka lang?" "Oo, okay lang ako." Bumalik siya sa inuupuan at muling binuklat ang folder pero wala na roon ang kanyang isip. Napatingin si Dewey sa opisina ni Clint. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba rito ang pangitain niya o sasarilinin na lang. Hindi niya napansing na patulala na pala siya roon. "You know what, Dewey?" Untag ni Therese na nakalapit na sa kanya at humarang sa paningin niya. "What?" Napatingala siya rito at nagtaka. "I know what you're thinking." Tight mo si Clint. Sa harap ko pa mismo natutulala ka kakatingin sa opisina niya. "Bakit? Pinagpaplanuhan mo kung paano siya maagaw sa akin? Mahiya ka naman kahit kaunti." "Ano?" Parang biglang umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya. "Therese, mali ang iniisip mo. Ang totoo." "Cut the crap, Edelweiss." Pinaningkitan siya nito ng mga mata at pinamaywangan. "Don't you dare try getting Clint's attention. Ako ang makakalaban mo." Paano pa siya makakapagpaliwanag kung nagdadabog ng tinungo ng babae ang opisina ni Clint?